Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. At today is Friday, ito po ang ating JCLG Online Bible Study. At ito ay niligod si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So, purihin ang Panginoon, tayo po magsisimula ng ating Bible Study. Hindi ko na meron tayong importante paksa sa gabi nito. No? Patungkol din sa related sa Kapaskuhan sa darating, sa 25, Christmas na. Merry Christmas po sa ating lahat. So, purihin ang Panginoon. Let's pray po, mga minamahal. Heavenly Father, maraming po salamat sa Bible study ito. Pinagkaloob sa amin sa gabi nito. Pagpalain mo ang lahat ng nalabing sandali. At ito ay mga ginuntuan sandali sa aming buhay sapagkat ito very precious ang mga sandali ito. Ito ang oras ng iyong presensya, Panginoon, na bumababa sa kalagitnaan ng iyong bayan. Ito rin ang oras upang ikay magsalita sa amin. Speak to your people, Holy Spirit, our Lord. Tumala ka. Hindi po namin maintindihan ang iyong salita. But because you are with us, in us, and upon us, lahat ng bagay ay mangyayari sa aming pananampalataya at ikaw po ay makapagbibigay ng mga kapahayagan sa amin through your words. Salamat, Panginoon. Anoint us with the fresh anointing of wisdom revelations tonight, Lord. And all glory belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. At po, no? Buksan po natin ating Bible sa basahin natin. Matthew chapter 2 verse 1. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, where is he who has been born king of the Jews? For we saw his star in the east and have come to worship him. Okay. Napagtanungan nila si Haring Herod, salbahing hari yun, target niya, patayin si baby Jesus, patayin ang Messiah, patayin ang mga, kasi sa isip nila, threat si Jesus, kung siya ang coming king, threat siya sa gobyerno pinamamahalaan nila, kaya ito si King Herod, isang masamang hari, nagpanggap na siya man ay makikisamba rin, siya man ay follower din ng coming Messiah. At itong Messiah ay pinanganak na nga. At ang mga tao na ito na nagpunta para hanapin si Jesus ay ang mga magi or magoy. Sila po ay mga astrologers. At magtataka kayo, sa Bible, ibig sa Deuteronomy, ay binabawal ang astrology. Yung pagsangguni at pagbabasa ng mga stars. At mamaya paliliwanag ko sa inyo, bakit biglang itong mga magi, mga astrologers nito, ay hinahanap si Jesus? Anong purpose nila? To worship daw, to worship Him. No, sabi dito, for we saw his star in the east and have come to worship him. Okay. Ngayon, to make the scripture short, punta na tayo sa verse 11. So sabi ni King Herod, sige, pag nyo nakita yung baby, magbigay alam niyo sa amin at ako rin ay sasamba. Nagpanggap siya pero ang kanyang plano patayin, So sabi dito verse 11, natagpuan na nung mga magi, Ito ay sa atin nakagisnang pananampalataya sa Roman Catholicism. Ang tinuturo nila, itong magi ay three kings, But actually, hindi po sila kings, Ang mga magi or magoy, or magi, o anong, bawat kasi, iba-iba pronunciation. Ito po yung mga stargazers, sila ay mga bumabasa ng mga stars,
practitioner sila ng astrology na binabawal sa Bible, sa salita ng Panginoon. Pero itong mga stargazer itong mga magi na ito ay sila yung una-una na naghanap sa Messiah to worship Him, sabi. At natagpuan nila, no? At ang sinundan nila yung very bright na star, kakaiba star na napakaliwanag na, yun ang ginawa nilang patnubay or guide para matagpuan nila kung saan ipinanganak si baby Jesus. Natagpuan nga nila. At verse 11, and after they came into the house, they saw the child with his mother Mary, and they fell down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented to him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Okay? Anong ipinresent o nireyalo nitong mga magay nito? Gold, frankincense, and myrrh. Itong tatlong gifts nito, kaya ang title po nito ay, pwede natin title na The Three Gifts, no? Or Revelations of the Three Gifts. Gold, frankincense, and myrrh. Ano ang symbolic meaning nito? Ano ang nire-represent nito? No? At nakikita po natin na ang sabi dito, sa verse 2, nung naghahanap itong mga magi, ang purpose nila ay to worship Jesus. No? Pagdating sa verse 11, sinabi ulit dito, and they fell down and worship Him. No? Okay. So, bakit sasambahin? No? Meron ba silang revelation about the Lord Jesus Christ, that Jesus is God? Kasi alam natin na mismong ang Diyos, binabawal niya na sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. No? At sinasabi ng Panginoon sa Exodus chapter 20, one of the Ten Commandments ay yung thou shalt not make any graven images or another gods. No? Ako lang ang Diyos at ako lang sasambahin nyo. Pag may sinamba kayo ibang Diyos or any graven images o mga laraw inanyuan, ginadalo ko ng aking galit. Ay yung mga tao na sumamba sa ibang Diyos o sa Diyos-Diyosan up to the third and fourth generation. Abay, napakahaba po nun. Okay. Now, dito po tayo sa topic natin. What is the symbolic meaning of gold, frankincense, and myrrh? Ako, napakaganda po ng ng revelation about these three gifts. Ngayon, sa ating sa Katoliko araw, tinuturo, number one, which is unbiblical, this bagay were three kings. Ni sa history, hindi nyo makikita na ito ay mga kings. They were not kings. Ewan ko saan nakuha nila yung hari do ito. Pangalawa, sila daw ay tatlo. At maari ang pinagbatayan nila, kaya tatatlo lang sila, ay yung tatlong gifts. Pero ayon sa maraming Bible scholars, ito ay group of people, group of astrologers na naghahanap kay Jesus. At possible nga na ito marami, pero tatlo lang yung gifts nila na mayroong representasyon or kapahayagan para sa atin sa gabi ito. At yan po ang ating pag-aaralan. Okay? So, praise God. Bakit nila sinamba si Jesus? Because Jesus is God. Okay? Whether they know it or not, pero ang kanilang intention ay to worship Him. No? Okay, now, bakit itong mga magi na ito, or magoy, ay, although they were astrologers, at ito ay binabawal ng Diyos sa Old Testament, yung mga astrologers,
Yan ang practitioner ng pagbabasa ng mga star sa langit. Bakit ito ay naghanap sa katotohanan? Maaring sila ay sa pagre-research nila, maaring nabasa nila yung mga hula or mga prophecy sa mga manuscripts ng mga prophets, no? Possible 'yon. No? Nabasa nila that there will be a time na ang Messiah ay ipapanganak at ito'y manggagaling sa lahi ni David. Maaring may knowledge sila about the coming Messiah sa kanilang pag-aaral. No? At ang ginawa nilang guide, yung star na napakaliwanag. Alam niyo po ba na ang science, may nabasa ako nung araw niyan na nagkaroon daw ng pagkakataon noong unang panahon ayon sa science na nagkaroon ng kakaibang star na nagliwanag na napakaliwanag nung araw na yon, nung panahon na yon. May explanation ang mga scientists diyan. At possible na yung maliwanag na yun na star ay yun yung star na nag-guide sa mga magi para matagpuan si Jesus. Okay. Now, punta na tayo dito. Ano ba itong tatlong gifts na ito? Ano ang symbolic meaning or ang representasyon nito? Ano ang message ng Diyos sa atin, sa ating kapanahunan patungkol sa tatlong gifts na ito? Number one, unahin natin ang gold po. Kanino ito binigay? Kay Jesus, kay baby Jesus. And of course, si Jesus po yung lumaki. At naging 30 years old, namatay 33 years old. Kasi sa atin, sa Katoliko ng araw, mayroong tiyatawag na Santo Niño na purihin ng Panginoon, na sinasamba natin o sinasamba ng mga tao ng araw. But it is very wrong kasi idolatry pa rin yun. No? So ngayon, si Jesus hindi na natiling bata. Pero pag-usapan natin nung sa ipanganak. Ano ang number one? What is this gold? No? Ano symbolic meaning to? Number one, ang gold po ay patungkol ito sa pagiging Diyos ni Kristo. No? Nagsasalita itong gold na Jesus Christ is truly God. Yes. Alam niyo yung tabernacle ni Moses sa wilderness? Pag pinag-aralan niyo yung bawat furnitures doon, ultimong pako, ultimong yung kurtina, lahat yun merong meaning, may representasyon, may revelation. At kapag meron doong ng bagay na sinabing gold, that gold represents the deity of the Lord Jesus Christ. No? Pagka gold. Pagka naman wood, it represents the humanity of Jesus. Kaya yung Ark of Covenant yari po yung sa kahoy na inoverlaid ng gold. No? Yari sa wood, yung Ark of Covenant, which was the symbol of God's presence at that time, na yun ay nandoon sa loob ng Holy of Holies nung tabernacle, nung tent na malaki. Nire-represent yan ang presence ng Diyos. Yung Ark of Covenant ay yari sa kahoy, wood, na binalutan, inoverlaid ng gold. Ano ibig sabihin nun? Alam nyo yung Ark of Covenant na yun? Si Jesus yun. Nire-represent noon ang Panginoong Jesus. Ano ang nire-represent niya kay Jesus? Ano yun? Wood. No? Ano ang wood? Humanity. Or being a man. Ano yung gold? His deity. Jesus as God. So, pinag-combine kay Jesus ang God and man. The God-man, Christ Jesus. He is truly God, but He is also truly a man. 100% God, 100% man. Hindi po siya half God, half man. At napaliwanag natin sa mga nakaraang series natin na bakit kailangan ang Diyos ay maging tao o magkatawang tao. Ang dahilan para siya po ang magbayad sa ating mga kasalanan. And He paid the price of our sins by His precious blood. Yung kanyang buhay ang pinambayad niya. No?
Ngayon, kung ang Diyos ay hindi magiging tao o magkakataon tao, paano siya magkakaroon ng kamatayan? Paano niya mababayaran ang kasalanan ng buong daigdig by using His blood as a payment for our sins? Paano mangyayari yun? God is Spirit. No? Nangyari po yan nung naging tao si Jesus. But hanggang ngayon, hindi nung siya naman yung naging tao, hindi naman po naaalis yung kanyang pagiging Diyos. He was still God nung siya ay nagkatawang tao. Ang naalis lang po yung kanyang right bilang God. No, hinubad niya pansamantala yung kanyang pagiging all-powerful at hiniram niya sandali ang power ng Holy Spirit. He flowed under the power of the Holy Spirit. He was anointed by the Holy Spirit. Acts 10 verse 38. Kaya lahat ng power, miracles na nakita nyo kay Jesus, works of the Holy Spirit. Hinubad niya yung kanyang yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos, but not His deity. Hindi nahuhubad ng pagiging Diyos. Then hinubad niya yung kanyang pagiging present everywhere, omnipresence. No, He was not omnipresent nung siya ay tao. Limited siya. Napapagod siya, nagugutom siya kasi siya ay tao. But, huwag niyong kalilimutan, He is God and God forever. Hinubad niya yung kanyang pagiging omniscience, pagiging all-knowing. At minsan, tinanong siya ng kanyang mga alagad, Lord, kailan ang katapusan? Kailan mo ito pagbabalik? Ewan ko, ang Ama nakakalam. Maging mga anghel, hindi nila alam. At that time, hindi niya alam. Hinubad niya ang pagiging all-knowing niya. Pwede pala yun. Gawin ng Diyos na alisin niya yung pagiging all-knowing niya. Yes, because with God, all things are possible. Kinakailangan siya talagang totoong-totoo maging tao at maranasan niya yung nararanasan natin to pay the price of our sins. Kaya nga sabi sa, ito, tingnan natin. Acts 20 verse 28, no? Ang sabi dito, sa mga nangangalaga, sa mga tupa ng Panginoon, sa church. Sabi sa Acts 20 verse 28, be on guard for yourselves and for all the flock. Alagaan nyo ang inyong sarili at ang mga tupa ng Panginoon, ang church, among which the Holy Spirit has made you overseers. Ginawa ng banal na Espiritu na kayo tagabantay, tagapangalaga, kayong mga pastor. To shepherd the church of God, para pagpastoran nyo ang church ng Diyos. Kaninong church? Sa Diyos. Sino may-ari sa church? Ang Diyos. Bakit naging may-ari ang Diyos ng church? Bakit naging pag-aari ng Diyos ang church? Kasi binili niya. Binayaran niya. Legally, binayaran ng Diyos ang church. Tayo po ang church ng Panginoon. Tayo mga iniligtas ng Diyos. At tayo dati nasa kamay ni Satanas. Tayo nasa kamay ng sumpa, nasa kamay ng kasalanan, nasa kamay ng kamatayan, nasa kamay ng walang hanggang kaparusahan. At tayo nasa kamay ni Satanas. At si Satanas naging ama-amahan natin. Because of our first parents, si Adam and Eve, na bumigay, sumama kay Satanas. Kaya nangyari, sinabi dito na pangalagaan-alagaan nyo ang mga church. Church is not a building. Church is composed of people. Mga tao na tinawag, iniligtas ng Diyos. Lahat ng sasampalata, tatanggap kay Jesus as their Lord and Savior, mapapabilang sa church nito. Sa mga tao na iniligtas ng Panginoon. Yes, tayo yung church ng Panginoon. At tayo binayaran daw sa halaga ng Panginoong Hesus. Kaya sabi dito, ang church ay pag-aari ng Diyos. Church of God. Okay, ang Diyos, ang sinasabi dito, may-ari sa church. Which siya, sino? Ang Diyos. Ay binili niya. He purchased with His own blood. Binili ng Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na dugo ang church. Saan binili? Binayaran, tinubos
Saan? At ang pinambayad yan ay ang dugo ni Jesus. Saan? Sa kamay ni Satanas. Sa kamay ng kasalanan, sa kamay ng sumpa, sa kamay ng walang hanggang kaparusahan. Wala na tayong pag-asa kung tutuusin. But with God, all things are possible. Naremedyohan ng Panginoon, nasolusyonan ng Diyos. At ang lahat ng tao ay pwede na maligtas through the Lord Jesus Christ. If they will come to Jesus to believe and accept Him as their Lord, as their God, and as their Savior, they will be saved and they will have eternal life. Imagine, one time lang tayo mabubuhay sa mundong ito. Huwag natin sayangin. Tayo po na mga followers, disciples of the Lord Jesus Christ, servants of His love, we are saved by the blood of Jesus. Huwag natin sayangin ang ginawa ng Panginoong Hesus. Putulin natin ang ating buhay sa sanlibutan. Huwag na tayong makipaglaro sa kasalanan. Be holy for I am holy, sabi ng Panginoon. Okay, kaya dito, itong Acts 20 verse 28, sabi dito, to shepherd the church of God which He purchased with His own blood. At dito pa lang bagsak na, debunk na ang paniniwala ng mga Jehovah's Witnesses at Iglesia ni Manalo at mga iba pang mga relihiyon na hindi kinikilala Diyos si Kristo. Dito pa lang sinasabi ng Diyos ang Panginoong Hesus. Kailan siya nagkaroon ng dugo ang Diyos? Nung siya ay naging tao. Kasi ang hinihingi ng justice ng kaharian ng Diyos ay mabayaran ang kasalanan ng tao at ang pambabayad ay ang banal, malinis, hindi contaminated ng dugo ni Adam, and that was the blood of the Lord Jesus Christ. Okay. Now, so ang sabi, gold, ano siya sabi ko? Gold represents the deity of the Lord Jesus Christ. He is God. At tingnan pa natin. Tandaan yung sinabi sa John chapter 1 verse 1 hanggang 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pagdating sa verse 3, and the Word created everything. The whole universe was created by the Word of God. Excuse me po. Ano yung Word of God na yun? Sino yun? That was Jesus. Nasa Paul sa simula, kasama ng Diyos, at siya ang isa sa mga bumubuo sa Trinity, sa Triune God. Siya ay miyembro ng iisang Diyos. And in that one God, there are three divine persons or personalities. The Father, Jesus, and the Holy Spirit. Kaya, the Word created everything. Ayon sa John chapter 1, verse 3. At pagdating sa verse 14, the Word became a human being. The Word became flesh. See? Marami pong scripture patungkol sa pagiging Diyos ng Panginoong Hesus, no? At Philippians chapter 2 verse 7, hinubad niya yung kanyang divine rights, no? Although siya ay tao, nasa pagkaan yung tao, hindi niya ginusto na makipantay sa Diyos. Meaning, naghumble, nagpakababa si Jesus at bumaba na napakababa na muhay bilang tao. No? Okay. Kasi hindi nga siya tao. Kaya kung sasabihin ng INC, si Jesus ay tao lang, sabi sa Bible, si Jesus ay nagkatawang tao. So kung siya'y tao, bakit pa siya magkakatawang tao? Di ba nakakatawa? Sabi nila, tao lang si Jesus. Bakit sinasabi sa Bible na si Jesus ay nagkatawang tao? Nagkatawang tao. Ba't pa siya magkakatawang tao kung siya ay tao? Tao na nga. Okay. Now, sa 1 John, gusto kong basahin, baka pa tayo ng marami pang scripture about the deity of Jesus. Sa 1 John chapter 5, verse 20, tingnan po natin. Sabi dito, and we know that the Son of God has come. Sino yung Son of God? Si Jesus. That the Son of God has come and
has given us understanding so that we may know the true one. We are in the true one. Tayo ay nananahan doon sa iisang katotohanan. No? Sino yung isang katotohanan na yun? The true one. That is in His Son, Jesus Christ. Yung pala yung true one, si Jesus Christ. At sabi dito, He is the true God and eternal life. See? Ano sabi? He is the true God. Sino yun? Ang Ama. Ba hindi. Ang tinutukoy dito yung Son eh. In His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Alam mo, kahit basahin niyo ito, binabasa ko ito doon sa mga kausap ko mga INC sa forum eh. Nagkakaroon kami maliit na debate doon eh. No? Kahit basahin mo ito, hindi nila tatanggapin. Mas gusto nila paniwalaan ang sinalita ng tao, yung mga mentor nila, kaysa sa salita ng Diyos. Another scripture sa Titus chapter 2. No? Verse 13. Ito. Looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus. Okay. Ayan sa NASB. Sa CSB, isa rin sa magandang translation. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Sino yung great God and Savior? Si Jesus Christ daw. Hindi lang siya Savior, kundi He is God. See? Ito pa ang mabigat eh, yung kausap ko yung, lagi ko ini-example ito sa church namin eh. Revelation chapter 1 verse 8. Sabi dito, ng Diyos, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, the one who is, who was, and who is to come, the Almighty. Sabi ko sa mga taga-INC na kausap ko, kayo ba naniniwala pwedeng ikabit sa tao itong title Alpha and Omega? Aba, hindi. Paniwala nyo, ang Diyos lang ang pwede magkaroon ng ganitong title. Oh, yes. Kasi sabi, Almighty God. Ano ba ibig sabihin Alpha and Omega? Siya yung pasimula. Siya rin yung wakas. No? Siya ang author ng lahat ng bagay, pasimula, the beginning. At siya rin ang katapusan ng lahat-lahat. Sapagkat siya ang Diyos, the beginning and the end. Doon sa beginning and sa end, nasa gitna, hawak niya lahat ng creation, the beginning and then. Only God can have that title, Alpha and Omega. Now, sumakay yung mga taga-INC, nakalimot sila na hindi nila binabasa kasi ang pagiging Diyos ni Kristo. Dinala ko siya sa Revelation 22 verse 13. O ito ha, sinabi dito, Revelation 22 verse 13. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Okay, binanggit na naman ng Diyos yun. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Diyos lang pwede magkaroon ganyung title. Then, dire-diretso yung salita, pagbaba sa verse 16, nagpakilala kung sino yung nagsasalitang I am the Alpha and the Omega. Ang sabi dito, I, Jesus, have sent my angel to testify to you of these things for the churches. Ay, si Jesus pala yun, yung nagsasalitang I am the Alpha and Omega. Ano ibig sabihin? Kung may title ng Alpha and Omega, ay ang Diyos lang. Sabi ni Jesus, ako yun. See? He is God. Okay? Now, yan ang meaning or representasyon or revelation about God. The deity, pagiging Diyos ng Panginoong Jesus. Okay. Now, second gift, frankincense. Ano yung frankincense? Ito po ang ginagamit ng mga high priest pag sila pumapasok sa tabernacle. Remember, sa tabernacle,
pagpasok mo sa holy place, merong makapal na kurtina na nagdi-divide sa kanila ng holy place at most holy place. Ang mga priest and ang mga high priest, nakakapasok sila doon sa tabernacle. Ang high priest, once a year, pwedeng pumasok sa most holy place. Doon sa kinaroroonan ng Ark of Covenant, the symbol of God's presence, at doon siya makikipag-usap sa Diyos. Siya lang, high priest lang ang pwedeng pumasok doon. Ang high priest ay spokesman ng mga tao sa Diyos. Okay? Now, ang mga priest hanggang doon lang sa holy place. Hindi sila pwede pumasok sa most holy place. Namamatay sila. Nandun ang presence ng Panginoon. So ngayon, between doon sa holy place at most holy place, may makapal na 6 inches na kurtina. No? Na between holy place and most holy place, nandun yung altar of incense. At yung sinisindihan, insenso na humahalimuyak. Ngayon, ang frankincense, ito yung insenso na kanilang ginagamit, sinisindihan, para mangalingasaw at tanggapin ng Panginoon yung amoy ng incense, ng frankincense. So, anong nire-represent nito? Ano ang symbolic meaning ng frankincense? Sinong gumagamit noon? Ang high priest. Every time he entered to the most holy place, magsisindi ng incense, and once a year lang siya pwedeng pumasok doon. No? At meron siyang tali, either sa baywang o sa paa. Para kung hindi na kumakalansin yung kanyang mga bells sa ilalim ng kanyang gown na habang damit, pag silent na hindi na kumakalansin, naku, patay na si high priest. Siguro pumasok ito, may kasalanan. Nandun ang holy God. Kaya, gabi pa lang, nagpe-prepare na itong high priest. Kinakabahan siya. At lahat ng ang kautusan, binabasa sa kanya, nire-repaso, baka meron siyang kasalanan na hindi na pagsisisihan. Ano? At pag siya nagpaalam sa kanyang asawa at mga anak, no, parang mamamatay na siya. Anything can happen. At pag pumasok siya sa tabernacle, pag lumabas, palakpakan, lundagan, ang saya ng mga tao, selebrasyon. Meaning tagumpay yung pagpasok ni high priest. Pero bago siya pumasok, kinakabahan niya. Okay. Ngayon, nagsisindi siya ng frankincense doon sa pagpasok niya. Na ang frankincense po, no, ito ginagamit na high priest, itong frankincense ay nagre-represent sa Panginoong Hesus sa kanyang ministry as high priest. Yes, as our high priest. Yun yung sinabi sa Hebrews 4:14. Sabi dito, therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus as the Son of God, let's hold firmly to our confession. Sino daw si Jesus? Our high priest. Anong trabaho ng high priest? Siya yung naglalapit sa bayan ng Diyos, sa Diyos. Kung merong gusto sabihin ng mga tao sa Diyos, pinapasabi nila sa high priest at ang high priest ang nakikipag-usap, representative ng taong bayan sa Diyos. Spokesman ng bayan ng Diyos sa Diyos. High priest. So, ano si Jesus? High priest. So, itong frankincense na sinisindi ng high priest represents Jesus and his ministry as our high priest. See? Tagapamagitan, mediator between God and man. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Now, punta tayo sa myrrh. M-Y-R-R-H. Ano yung myrrh? Ito po ay ginagamit sa pang-eembalsamo ng patay ng mga Israelites. No? They use this myrrh, no? They use it for burial rites, no? As an embalming oil. No? Ginagamit nila ito sa pag-embalsamo
pinapahiran yung bangkay. Ano? So, ano ang myrrh? Connected sa bangkay, sa patay. Ano ang myrrh? Tandaan nyo, itong mga regalo ito, gold, frankincense, and myrrh, si Jesus po yan. Gold, as Jesus is God. Gold means Jesus is God. Frankincense means Jesus is our high priest. Now, ano itong myrrh? Myrrh represents Jesus as a human being, as a prophet who will die on the cross. And he died on the cross. So ano ang prophet? Naintindihan ng mga taong bayan na ang prophet ay tao lang. No? At nire-represent ng myrrh ang pagiging tao ni Jesus. Kung ang gold nire-represent ng pagiging Diyos niya, ang myrrh nire-represent yung pagiging tao niya. At nire-represent nito yung pagiging tao niya na may ministry as a prophet of God, So kung yung frankincense ay nire-represent si Jesus as high priest, ito namang nire-represent si Jesus as the prophet of God, spokesman ng Diyos. Anong difference ng high priest at prophet? High priest ay spokesman of God's people to God. Spokesman ng mga tao, ng taong bayan para sa Diyos. Representative ito ng taong bayan para kung anong gusto sabihin ng taong bayan, ng mga tao, ng bayan ng Diyos, ay sabihin sa Diyos through this high priest. Nakikipag-usap ang taong bayan sa Diyos through the high priest, the mediator. Ngayon, ano man ang prophet? Kung ang high priest ay spokesman ng mga tao sa Diyos, ang prophet naman ay spokesman ng Diyos sa mga tao. Ang prophet ay nire-represent niya ang Diyos at siya spokesman ng Diyos. No? Para makausap ng Diyos ang mga tao, ginagamit niyang prophet na kanyang spokesman para sa mga tao. Para makausap ng mga tao ang Diyos, ginagamit ng mga tao ang high priest na siyang spokesman ng mga tao sa Diyos. High priest is spokesman of God's people para sa Diyos. Prophet naman is spokesman of God para sa mga tao. So, naintindihan natin. Gold, the deity of Jesus. Frankincense, Jesus as high priest. Myrrh, Jesus is a prophet who died on the cross. See? So, anong makikita natin dito? First, Jesus is God. Nasa middle ay high priest. Ano ang high priest? Mediator. Tagapamagitan between God and man. 1 Timothy 2:5. Ano ang prophet? A man. Representative ng Diyos sa mga tao who will die on the cross. And that was Jesus. He died on the cross as prophet of God. So mga minamahal, at yan yung revelation about gold, frankincense, and myrrh. So, ang myrrh nga ay nagre-represent sa kamatayan ni Jesus kasi ang myrrh ginagamit sa pag-iimbalsamo. See? Ang Panginoong Jesus as high priest, pinagpipray tayo ni Jesus sa Ama. Alam niyo ba, every time we pray in the name of Jesus, sabi na, Lord, kaya sabi ni Jesus, when you pray in my name, use my name. Kasi ang pangalan niya, access natin sa kingdom of God. Ang pangalan Jesus, access natin sa trono ng Ama. Kaya when you pray, when you ask in my name, the Father will do it. When you ask in my name, I will do it. See? There is authority and power in the name of Jesus. All the authority and the power of God's kingdom dwells in the name of the Lord Jesus Christ. All the riches and wealth of God's kingdom, everything, the riches and wealth of God's kingdom
are all in the name of the Lord Jesus Christ. Lahat-lahat. Even the deity of God is in the name of Jesus. Lahat-lahat ng kailangan ng tao nasa pangalan ni Jesus. Lahat-lahat ng kapangyarihan ng kaharian Diyos nasa pangalan ni Jesus. So, if you have the name of Jesus, you have everything in this life and in the life to come. So, gold, Jesus is God. Frankincense, Jesus is our high priest. Pag tayo nanalangin sa Ama, sa pangalan ni Jesus, sasabihin ni Jesus, Ama, ito yung sabi ng anak mo. Ginamit ang pangalan ko, humihingi. Ito yung hinihingi niya. Pwede ba, Ama? Aproban mo? Alang-alang sa akin. Sasabihin ng Ama, yes, son. Because Jesus is now seated at the right hand of the Father, our high priest. Pinagpipray tayo ni Jesus. Okay? So, mahalaga rin yung pagiging, alam nyo ang problem sa mga ibang religion, Islam, Buddhism, Taoism, at lahat pang iba-ibang religions na may mga kanya-kanyang founder, they believe in the Lord Jesus Christ. Why not? They believe Jesus. But the problem is, they only believe that Jesus is a great prophet sent by God. But not God. Yun ang problem eh. So, paano ka maliligtas kung ang pananampalataya mo, hindi Diyos ang tagapagligtas? Paano ka maliligtas kung ang paniniwala mo kay Jesus sa tagapagligtas ay ordinaryong tao lang? Para mo nang ginawa si Jose Rizal na tagapagligtas, si Bonifacio, yung mga hero, o baka may idol kang artista, ginawa mong tagapagligtas, hindi ka rin maliligtas kahit mong gawing tagapagligtas. Bakit? Tao yan eh. Ang tao, walang kakayanan iligtas ang kapwa-tao. Only God can save mankind. Pero ang justice at Diyos nangangailangan ng matuwid na pagbabayad para walang masabi si Satanas. At lumakad sa katuwiran ang Diyos. God is a righteous God. He is a just God. And to pay the price of our sins, siya na mismo bumaba at siya nagbayad. Pero hindi niya ito mababayaran kung siya hindi magiging tao. That's why God became a man 2,000 years ago. And because Jesus became a man 2,000 years ago, iyan ang meaning ng Kapaskuhan. This is Christmas, when God became a human being 2,000 years ago. Kaya, kapag nanahan si Jesus sa inyong puso, you accepted Him to be your Lord God and Savior, naninirahan siya sa inyong buhay, sa inyong puso. Siya ang pangunahin sa lahat-lahat sa buhay mo. He is your Lord. He is your God. He is your Savior. Therefore, araw-araw sa buhay mo, Pasko. Yes. Alam mo, sabi diba, hindi raw dapat pagdiwang ang Pasko kasi pagan. Yung 25, kasabay niyan yung Diyos-Diyosa ng mga Romans, Sun God, ano? Ginawa ni Constantine, Roman Catholic Church, yun nga, in-establish niya, Christmas ay 25. Anyways, si Constantine kasi halo yung kanyang paniniwala eh. Sumampalataya kay Jesus as God, who became a man, at the same time, mayroon siyang mga idols pa rin, ano? Pinalitan niya yung mga images ng mga Roman gods into, ano yung pinalit niya? Mga rebulto ni Peter, rebulto ni Jesus, rebulto ni Mary. Ganun ang nangyari. Kaya hanggang ngayon, dala-dala na Roman Catholic Church yan. Okay? At ang Christmas ay sinet ng 25. Wala tayong pakialam doon sa Sun God na 25. Anyways, hindi naman si Satanas ang may-ari ng December 25. Lahat ng araw sa kalendaryo ang may-ari ang Diyos. Bakit? Siya ang creator of everything. Kung ayaw niyo yung 25, di gawin natin February 27,
ang Christmas. No problem. Kasi manampalataya tayo, everyday is Christmas sa atin. Gawin natin, February 27, sabay sa birthday ko. Okay, so po rin, Panginoon, hindi po paganism ang Christian, ang Christmas, no? Ang masama lang, naging commercialize ang Christmas. Si Jesus napalitan ni Santa Claus. Ang red blood ni Jesus napalitan ng red clothes ni Santa Claus. Ang regalo ni Jesus, the eternal life, at His life, yan ang gift sa atin, napalitan ng mga regalo ni Santa Claus at sa mga bata at ang mga magulang natuto na magsinungaling at sinasabi si Santa Claus ay totoo at darating, matulog ka at papasok sa bahay natin at naglagay ka ng medyas, lalagyan niya ng mga laruan. Paggising mo, may laruan niya. But actually, ang Santa Claus yung nanay at tatay. Paniwalang-paniwala kami nung bata pa kami. Yung pala, niloloko lang kami. So, huwag nyo nang lokohin yung mga anak nyo. Pakilala nyo, ang Christmas is Jesus. Jesus is the reason for this season. Merry Christmas po sa atin lahat. God bless everyone. Okay. So, purihin ang Panginoon. Sarap discussing yan eh. Siguro, sa Sunday sa church namin, discussing ko yung ang Christmas ba ay paganism? Pag-aralan natin. So, purihin ang Panginoon, Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito sa iyo po pagpapala sa aking pag-aaral ng iyong salita. At nawa, ma-share namin ang katotohanan ito sa marami pang tao. Gamitin mo ang mga umattend sa Bible study ito to share the gospel, to share this video for your glory, Lord, for your glory. In the name of the Lord Jesus Christ, amen and amen. Hallelujah. So mga kapatid, please paki-like po nitong video natin, paki-send sa mga kaibigan, kasi the more na marami raw likes, maraming comments, sabi ng Facebook, ay lumalawak yung ating pong, yung mga, ini-expand ng Facebook yung mga viewers. Yes, ganun pala yan. Pero, lalo na kung mahaba, kaya ako, I'm trying my best para mapaiksi itong ating Bible study, kasi nilimitahan na tayo ng Facebook. Pagka mahahaba ang video, nako, inuuntian nila yung nare-reach ng mga tao. Kaya nga ako, pinag-isip ako, pinag-pray ko pa ako, papasok na lang ako sa TikTok, doon na lang ako magsasalita. No? Ang TikTok, 3 minutes, no? 1 minute. No? Okay. So, purihin ang Panginoon at pagpalain po tayo ng Diyos. Heavenly Father, heal those who are sick right now in the name of Jesus. Salamat po sa regalo mo sa amin ang buhay ng anak ng Diyos. At salamat po, nakabilang kami sa pamilya ng Diyos. May the grace of Jesus, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen.